Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Tutukan subong nga Lunes. 50 pesos per kilo nga price cap sa broken imported rice sa pungsod ginpatuman na. Rice retailers nga magalapa sa pagsulundan mahimo multahan o kon pasiraduhan. 5 ka ginaaligar katapos ang NPA patay sa engkwentro sa Kawayan, Negros Occidental. 16 anyos kag solterito kag isa pa ka lalaki ginaaligar ginpaaway kag ginpostahan sa Dumangas, Iloilo. Ulihing adlaw sa ang voter registration gindagsa sa mga naghingagaw magparehistro. Kag masadya nga hinampang sa fiesta sang sitio sa Leganes gindugukan sang mga tumalanaw. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, good news sa mga konsumidor. Presyo sang broken imported rice sa pungsod dapat hindi maglapaw sa 50 pesos kada kilo base sa bagong mando sang presidente. Magalapa sa pagsulundan, pagamultahan kag pasiraduhan. Yaring balita. Kung sang una makastak pa sa bugas ang tubtub isa ka semana si Marites ng Iloilo City proper. Subong, pangduwa na lang gid ka adlaw ang masarangan sini Baklon. Inibangod sa tuman kamahal nga presyo sang bugas. Gani dako ang pagpasalamat sini sa pagpatuman sang 50 pesos nga price cap sa imported rice nga may 5% broken grains. Parang mabrato man eh. Kung makapulig man sa mga nagkabinakan, hindi mabulayan sa mga tao. Sa karon, nagabalor sang 56 tubtub 60 pesos ang presyo sang kada kilo sang imported rice sa mga merkado sa Iloilo City. Gani ang 6 tubtub 10 ka pesos nga buwin. Dako na nga bulig para magamit sa iban pangagalastuhan. Para makakini, barato mo, nagnubo mo. Makakinot-kinot ka pa. Bisa pila lang 2 ka pesos lang, ngawat pa. Base sa payag sa Department of Agriculture, tanan niya varieties ang imported rice na nagalabot sa 5% ang broken grains. Gani tanan, sakop sa mando. Handa man magsunod ng mga rice retailers sa Iloilo City. Apagin ako nga makatuga ini sang ila kaperdihan. Sa bugasan niya ini sa Iloilo Terminal Market, nagpatuman na sila sang 50 pesos nga price cap. Apag may isa ka brand sang bugas nga 53 pesos sa gihapon ang presyo. Bangod mahal ang ila ng kapital. Daan pa na iya. Amo nang bago-abot to. Kung maubos na lang natin, okay, ma-flat na 50 kag 48 mo. Dito tayo naman lang. Mga good for 4 days guro. Wala man sang problema nga nakita diri sa Frenny. Apang ginakabalakan ang mga magagmay nga negosyante sang bugas. Katingin-tingin ko gamay. Kaya patungan ginanyan basta kwan. Pero kung kabulyom ka, medyo may less yan. Iga kumpirmar pa sang DA6 kung sakop ang nagabaligya sang tingi-tingi ang bugas. Kung matumod, kinahanglan magsunod ang tanan nga rice retailers sa gintalan ang presyo. Kung hindi, posibleng multahan o kung pasiraduhan. Implementation kini is interagency. May taga-DTI, may local vice coordinating council sa kada municipio or province, and then PNC, kag-DA. Magalawig ang price cap, tubtob Mayo 30. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, makaupod da si Adrian Prietos. Adrian. Yes, kay mga puso, madamokin nga salamat sa Negros Occidental, 5 kaginapatihan katapos ang New People's Army patay sa engkwentro batok sa militar sa Banwasang Kawayan. Nakatutok Aileen Pedrasa. Mabatian ang asud-asud nga lupok halin sa nabukid nga bahin sang barangay Abaca, Kawayan, Negros Occidental sang Sabadong Mayo 16. Kabahin ini suno sa militar sa asud-asud nga engkwentro sang ila tropa batok sa napulo ka ginapatian miyembro sang New People's Army. Alas 6 ang aga sang nag-umpisa ang engkwentro, kag nasundan pasado alas 7 sang aga, alas 2 sang hapon, kag ang ulihi alas 5 sang hapon sa barangay Poblasyon. We designed an operation, i-pressure sila to surrender. Pero lumaban pa rin sila. So, napasok nila sa area, nagsusumbong na sa amin yung mga tao doon sa barangay. When the troops arrived in the area, they were immediately fired upon by the NPAs. Nagresulta ang engkwentro sa kamatayon sang 5 ka persona nga sanday Rolando Dantes Jr., Jobert Casipo, Gilbert Tingson, Alex Chavez Langgita,
Francis Vince Dingding. Silang ginatudlo nga nagpatay sa 23 ka sibilyan sa 2025 kag 3 subong nga tuig. Since last year, marami na yan silang napatay. 26 na yung kanilang napatay, both in Negros Occidental and Negros Oriental, including yung 74-year-old na lola dyan sa Kabangkalan. Bangod sa engkwentro, 116 ka mga pamilya o kung masobra 400 ka individual halin sa sitio Turil kag sitio Tambayagon sa barangay Manuling ang nag-evacuate sa Sabado. Kahapon, nakapauli na ang mga ini suno sa LGU. Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Pagpaaway sa solterito kag isa pa ka lalaki sa Dumangas, Iloilo nakuhaan sang video. Ginaaligar nga ginpustahan pa. Yaring balita. Kasubong ang mga sapat na ginpaupas ang duwa ka lalaki ngayon sa kahilamunan sa Barangay Ermita, Dumangas, Iloilo. Sa video, makita niya daw ginapahanda sang lalaki ngayon ang duwa pa ka lalaki. Tubtob nga nagsenyas ng lalaki nga magsugod ng away. Nagsumbaganay, nagdumugay, kag nagtuday ang duwa ka lalaki. May iban man nga kalalakihan nga nagalantaw lang, kag wala man ginpuntat ang duwa. Natabo ang insidente Sabado sa hapon. Ginkilala ang nag-away nga Sanday alias Bagrong, 18 anyos kag alias Toto, 16 anyos, lunsay residente man sang barangay. Bangod sa insidente, nakaagom sa blakay sa nato nga mata si alias Bagrong. Ginapahayag wala sang samad si Toto. Suno sa iloy ni Bagrong, ginpilit ang yabata kasi Toto nga paupason ni alias Tonton, residente man sang barangay. Pagpati sini, ginhimo lang ang pagpaupas agud makawalo si Toto sa yabata. Bangod may daan na nga away ang duwa. Ginapahayag nga pakaisa ni Toto si alias Tonton. Nagsiyanggit ang tiya yan nga kundi sila magkuntatak o tawag nila polis kaya nagakamang na ng Lapit sa balay. Oo, lapit sa amin. Kasakit mo to buhat mo Oo, kay kalain mo kailangan gina. Ginpahayag man, may pustahan ay panganatabo sa inaway. Ang insidente ang ginreport sa kapulisan. Apang nag-areglohan ay man ang magtimbang nga bayin sang nagatubangay kay na sa barangay. Nagpasalig ang ginreklamo nga bayaran ang medical expenses ni alias Bagrong. Tisilin ko tingagin amumugid na abig. Ang pagdumdumusin ko sa bata ko, yaman no. Magipawal siya, ila man ay gusto. Kun wala mo hindi na iya gusto May kakig man tani, daw ano man, magbinamilya man, daw wala na lang. Gintingwa sang news team nga makuhaan sang bahin kanday alias Tonton kag Toto. Apang wala sa naghatag sa pahayag. Ginpakamalaot naman sang punong barangay ang natabo. Kamu nagang hambal, kung amo ng kapigado, subong. Naginamo pa kamo na. Ti halimbawa karon kung nagpati-pati kamo sa inyo sang halimbawa kung may nagsugo pag sa inyo o kung kasugtan mo nga duha. Ti amo na to sa kita, sing sa video nga daw mapatsanay na kamo inyo nga duha. Ti halimbawa karon sing kung napatay kamo kundi problema gid sang ginikanan. Mas hugton pa sang barangay ang roving sang barangay Tanod kag pagpatuman sang curfew for minors agud hindi masulit ang kasubong nga insidente. Upot Kiromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ulihi nga adlaw sang voter registration sang COMELEC gindagsa sa mga nagparehistro. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Boulevard Molo, Iloilo City. Zen. Kim, masobra 1,000 ka registrant sa Iloilo City ang naghingagaw nga makaparehistro sa buong adlaw para sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Antes pa magbukas ang isa ka mall sa city proper kainas ang aga, malaban na nga pila ang nagsugata sa mga personnel sang Iloilo City Commission on Elections. Inagod maghingagaw sa katapusan nga adlaw sang voter registration. Si Davey nga isa ka gwardya nagkalit nga makapatransfer sang registration. Ang busy dabi, hindi man kami kay security dabi ko. Hindi man kami basta-basta maka-out. Isa man sa mga naghingagaw ang senior citizen nga si Nanay Lerma. Sabi ko ganit 30 ang last day, gali subong last day, may ko yung balaan ako sa isa ko kaanak man dito sa amon balay sa lapas. Kalabanan nga rason sa mga nagparehistro na atrasar sila bangod sang konflikto sa schedule sa trabaho. Nangin masulhay naman ang pila halin sa pagpanagtag sang form tubtob sa pagkuha sang biometrics.
Sa datos ng COMELEC, naglabot na sa 17,443 ang application nga nasumiter kag naaprubahan sang Election Registration Board halin sa October tubtob March 31, 2026 sa Iloilo City. Subong yara sa 306,367 ang rehistrado nga mga botante sa syudad. 1,500 registrants ang target nga maakomodar sang ahensya subong adlaw kag wala na sang extension sa deadline. So far wala ka-announce ang Manila. Wala ka-announce nga may ara nga extension, so gina-consider din natin subong sini nga last day. Sa Bacolod City, may pila ka registrants nga wala nakalabot sa cut-off sang COMELEC. Busy gid katama, tapos subong hambal last day, wala man naghambal nga half day. Kami naghapit kami sa barangay, kaya abi na mo need pa niya ang certificate of residency. Tuma naman ang pagpasalamat ni Ranilyn nga sa iya nagtupa ang ulihi nga number. Paano pa ko process ID sang PhilHealth sa Babaw, 3rd floor. So pagbalik ko, laba-laba kaya pila. May 3 lang ka biometrics capturing machine ang COMELEC Bacolod. Gani hindi masarangan tapuso na masobra 1,000 aplikante sa sulod sa isa ka adlaw. Hindi man kita maka-accommodate na sa ila. So we have to cut off, set the cut off, and then sa subong instead of 800, nag-extend kita 1,000. But that is on top of the aton pang aton pang mga senior citizen kag PWD nga wala tayo naghatag sa number. As of April 21, may masobra 351,000 na nga narehistro nga botante sa Bacolod City. Kim, pasado alauna subong hapon, nag-cut off ng Iloilo City COMELEC sa voter registration. Kutob sa mga nakasulod pa sa linya ang ginakomodara sang ahensya. Kim? Madamong gid nga salamat, Zen Kilantang Sasa. Kapuso sa Negros Occidental naman, 11 ka persona ang ginpang rescue matapos magkapan ang ilagin sakyan ng motorbangka sa Baybayon sa tuwas ng Baguio City kag gimarasang Biyernes sang gabi. Lakip sa gin-rescue, 2 ka crew sang bangka kag siyam ka maghimatao po ng isa ka minor de edad. Sa investigasyon sang Philippine Coast Guard nga matabok pakuntani pag gimarasa ang maghimata apang natabuan nga mabaskog ang balod. Ginrentahan lang sa maghimata ang inasakyan ng motorbangka. Ang ilang intention is makadto sa Himaras man kay may mga tinda sila kalubong o Mambago City sila na nagsakay alas 4 sa hapon. So mga after 30 minutes dumam mo na siya na nautol doon itarik. Kung sa tanan yung mga passengers, even family, magsakay sila ma'am sa autorisado nga biyahe. Kaya nga muna nga biyahe ma'am, di na bawal na siya dapat. Liwat naman nga ginpaidalom sa yellow alert status ang Visayas Grid alas 3 nga hapon tubtob alas 9 karon sa gabi. Sa advisory nga ginpagwas ang National Grid Corporation of the Philippines, liwat nga nagnipis ang reserba nga sa kuryente sa grid. Ang available capacity ang yara sa 2,683 megawatts, samtang ang peak demand ang yara naman sa 2,585 megawatts. 12 ang mga planta ang yara sa forced outage o kung ang wala nag-ooperate. 12 naman ang yara sa derated o kung nag-ooperate nga hindi full capacity. Pwede pa mapaidalom sa red alert ang grid kung ang capacity sini ang mas marubo sang sa demand. Kag ini ang ginakabalakan sa pila ka residente sa Iloilo City. Sang Biyernes, pila ka barangay ang ginpaidalom sa manual load dropping matapos mag-red alert sa Visayas Grid. Nagresulta ini sa tubtob 3 ka oras nga power interruption. Pumapatyan kuryente, mainit man sa kwarto, maguwa ka din. Ginubala maluyag ang mabaranaw, nalain niya ka sobrang init. Pero issue gid sir, kay ka perti ka init. Pangita kami kung din kami pwede nga makapahaklo ka mga maburubugnaw Kay kalain gid ka init. Bantayan! Masadya nga hinampang sa fiesta sang sitio sa Leganes gindugukan sa mga tumalanaw sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Lineman na kuryente sa Pavia, Iloilo. Pag-rescue sa iya, nakuhaan sa video. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok.
Makitaan sa video ang pag-rescue sa lalaking ngayara sa ibabaw sang poste. Ginbululigan siya sang iya kaupdanan nga lineman matapos nga makuryente sa ungka 2 pavia kahapon. Sa pahayag sang tagdumalahan sang Ileco 1, ang lalaki ang ginkilala kay alias Chris, 32 anyos. Lineman ini sang kumpanya nga nagaserbe nga kontraktor sang kooperatiba. Natabuan nga may scheduled power interruption kag naga-troubleshoot sa linya ang biktima sa matabuang insidente. Live ang binag sa babaw nga linya, nakasadalong nga linya, ginaobra nila. So nauton ang linya, kag nagtapik dito sa dalom, makoto nga nagka-ara siya sa kuryente. Gilayon man nga gidala sa ospital ang biktima. Nakaangkon ini sang menor nga pilas, kagyara na sa estable nga kondisyon suno kay Engineer Paguntalan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa. One Western Visayas. Sa Negros Occidental, 66 anyos sa lalaki pilazon matapos gintapungol sa kasubong tricycle driver sa Baguio City. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagdugo ang dulungan sang 66 anyos na si Cesar Cordero Jr. sa gintapungol sang 28 anyos na si July Arzaga. Ang rason, git-gitanay sa dalan samtang nagamaneho sang tricycle sa barangay Malingin, Baguio City. Kaya mo siya ang nag-overtake sa kay July Arzaga, no? So dito nag-start pag-overtake yan padayon sila nagdasigay sang lagan kag naglusot man si Julia Arzaga siya. Then dito sang naglusot na nagmaneuveray ni sila nga duha. Nanindugan na biktima nga una siya nga ginbangga ni Arzaga. Ang dog ng diretsa kubla. Siya na naog na siya motor at napungol ako dayon. Wala pang duwa ka. Way na ako gapungko pa ko sa motor mismo mo. Tit napungol ako lipong ko dayon Purtikul ba ako sa ruway pa kami kwarta, tinang hulam pa ko kwarta kung nainitan ko gitblang nga daw respeto sa senyor sa senyor. Ginaresto sa kapulisan si Arzaga pang ginhilway man pagkatapos ng 18 oras. Wala ini sa balay isang ginpadulungan sa news team apang depensa sa iya Iloy. Trimay lang kayo, wala kami nadagdag sa kalong. Kaya nagunot man sa sundang, nga taliwes, kagi alaya andos, iya sang laki ko ya, di pinsa man ang tiyak. Nag-areglohaning na magtimbang ang bahin sunod sa kapulisan. Opo Jeril Gasilio, Adrian Bretos, One Western Visayas. Arestado ang 57 anyos nga lalaki matapos nadakpan nga nagbayad sang peke nga 500 peso bill sa isa ka bolantero sa barangay L98 Haro sang Huwebes. Ginkilala ang sospek nga si alias Enrique, residente sang barangay Cochero Molo. Sang ginrikisa sang kapulisan, nakuha ni sang pito pa ka peke nga 500 peso bill. Naglabot sa valor nga 4,000 na pesos ang peke nga kwarta nga iadala. Sa payag sini sa kapulisan, iyagin bakal ang peke nga kwarta sa Cebu sa valor lang nga 150 pesos. Ginapreparar na ang reklamo batok sa sospek nga natukiban may daan man nga kaso sa paggamit sang peke nga kwarta. Wala na ini nagatag sa pahayag sa news team. Aresado, lalaki nga isa sa mga sospek sa pagpang-hold up sa Barangay Guba, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ng sospek kay alias Jeffrey, 34 anyos, residente sang Barangay Baylan. Nakabaton ang Pontevedra Police ang impormasyon nga may armado nga individual sa lugar. Ganayon nga nagresponde ang kapulisan kag ginrekisa ang sospek. Na-recover sa sospek ang 38 caliber revolver, 6 ka sachet sa suspect na Cebu nga nagablor 204,000 pesos kag isa kag granada. Nagpositibo man ini nga ginkilala nga isa sa mga hold-upper nga nagbiktima sa mag-asawa sang Mayo 1 kag nagtaban sang 150,000 pesos sang mga biktima. Based sa atin nga mga trusted asset nga involving sa rapid hold-up incident. Pagkapos sa police station, gipatawag ito ng mga victims, possibly pinpointed nila nga isa sa mga suspect sa rapid hold-up incident. Makaligad ang dako nga buhin sa presyo sang diesel sang nagligad nga semana. Lauman naman buwas May 19 ang saka sa presyo sang gatong. Base sa datos sa ginpagawa sang Department of Energy, magasaka ang presyo sang diesel sang 2 pesos kag 82 sentimos kada litro. Padayon man ang pagsaka sa presyo sang gasolina. Piso kag 21 sentimos kada litro ang igadugang sa presyo buwas. Magarubo naman ang presyo sang kerosene sang 2 pesos kag 11 sentimos kada litro. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini
ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Isa ang Iloilo City sa mga lugar nga maeksperiensya ng tuman nga kainit subong adlaw. Laki pini sa masobra 30 ka lugar nga yara sa danger level sa pungsod. Base sa datos sa Pag-asa, yara sa 42 degrees Celsius ang forecasted heat index sa Iloilo City. Apang naging talalupang do naman ang pagluntad sang tub-tub sa gutter nga pagbaha sa pila ka kalye sa Iloilo City proper. Ang ginatudlo nga kabagdanan amo ang high tide nga naglabot sa 2.5 meters. Sunod sa Pag-asa, posible nga senyales ini sang climate change. Kumbaga, nagkakatunaw ang ato ng mga yelo. Nagkatugang ang tubig dagat ato. That's why nagataas ang dagat. Yung pinakamataas natin nga heat index, nasa 43 degrees Celsius. Mga puso, bisan tig-ilinit, wala man sang bagyo, magapadayon ng pag-ulan sa pinakabahin sang pungsod. Intertropical Convergence Zone o ITZZ, kag easterlies ang nagapangunang weather system nga nag-apekto sa Pilipinas. Magluwas sa localized thunderstorms. Sumanagsahon man nga nagaulan, ginapatag sa Pag-asa nga wala pa natapos ang tag-init season. Pero pwede man mag-upisa ang tumalagsahon nga mga pag-ulan subong nga uli nga sinimana sang Mayo. Sa datos naman sa Metro Weather, dako nga bahin sa Western Visayas kag Negros Island region ang maka-eksperyensya sang pag-ulan. May chance sa mga basog nga ulan nga pwede magpabaha ukon magtugas ang landslide. Isa ka grass fire nagluntad sa barangay Takuling, Bacolod City. Sunod sa BFP Bacolod, isa ka residente sa lugar ang nagpanutod sang basura. Gilayon man napalong ang kalayo. Wala man sa nahalitan nga balay o kung tawo sa sunog. Apang bangod sa mga na-record nga grass fire incident sa syudad. Liwat nga nagapahanumdom sa mga residente ang BFP nga likawan ang pagpanutod. Nagpatigayon sa rescue operation ang Philippine Coast Guard Antique kag Kaluya MDRRMO. Agud masalbar ang 4 ka mga sakay sa motorbangka nga naguban sa makina sa dagat sa tunga sa Sibay Island kag Panagatan Island sa Kaluya Antique. Sunod sa PCG, ang 4 ka na rescue ang residente sa barangay Hiningaan, Kaluya kag padulong Kuntani sa barangay Poblasyon. Gileon ginguyod ang motorbangka padulong sa barangay Poblasyon. Dedo na arrival sa ospital ang 47 anyos nga rider nga si Louie Olvido matapos ginbungguan sang auto nga ginamaneho ni Jose Neri Villera, 57 anyos. Natabo ang aksidente sa barangay Atabayan, Tigbawan, Iloilo. Sunod sa Tigbawan Police, naglaksam sa lane sa motor ang auto. Rason sa aksidente, patal nga pila sa ulo ang naagom sa rider. Temporaryo nga ginkustudiya ang driver sa salakyan apang ginpagwaman matapos nagpaareglo ang pamilya sa rider sa balor nga 200,000 pesos. Masadya kag makalilingaw nga mga pampang sa fiesta sa isa ka sityo sa Leganes gindugukan sa mga tumalanaw. Si John Sala nakatutok. Mas mainit pa sa heat index ang bayluhan ay isang inumol sa mga buksidor sa Blue kag Red Corner sang Sabado. Ang ini nga mga player, masandukot ang hampang. Kung ikaw lang ang mag-alang-alang, sigurado TKO ang tupan mo. Flex na flex naman ang mga muscles ang mga nagpakigbahin sa arm wrestling. Halos maglupok na gani ang ugat sang sininga player. Apang wa-epek sa kontra nga chill lang ang birada. Apang ang highlights ang pahampang, ang bamboxing. Isa sa maging bantayan nga player si Freddy. Apisar nga wa-epek ang mas bata nga si Matthew sa kusog ni Freddy. Sadya-sadya lang kuno, kag wala personalan. Gidi kay one of the best kay at least there is something for children to enjoy other than cell phones. I already have kids too. I should believe that they always and will have physical activities for other people to enjoy. Not only kids but older people as well. Okay man kay kilalayan man kami ni Manong Bermode. Kilalayan man kami kag friendly game lang. Ang mga aktibidad ang kabahin sa kapiestahan sa sitio Pangpang sa barangay Ginubatan sa Banwasang Leganes, Iloilo. Upod kay Romel Porquia, John Sala. One Western Visayas.
Kapuso Balantayan, siyang kabeses nga nagbuga sang aso, kamay upod nga buong Bulkan Kalaon sang weekend. Sa datos ng FIVOX, may 3 cash emissions sang Sabado samtang 6 ang na-record sang Domingo. Pagbara sang alagyan sang volcanic gases sa gihapon ang ginalantaw ang kabangdanan sang ash emissions. Wala sang ashfall nga na-record sa mga aktibidad sang bulkan. Yung napapansin po natin, kung mayroon po drop ng SO2 po natin, most probably po ay magkakaroon po tayo ng clogging vent natin or sa crater mismo. Masobray sa kalibo ang mga estudyante, negosyante kag creative artists ang magapartisipar sa Artificial Intelligence o AI Fest 2026 sa Agosto 3-5 sa Iloilo Convention Center. Pangunahan sa Department of Science and Technology 6 ang aktibidad. Inina ang ikaduwa nga tuig sa nasambit nga national event. Tinutuyo sang AI Fest nga mapresentar ang nagkalain-lain nga AI action plan sa rehiyon. Magluwas sa technical conference, kompetisyon kag exhibit, may workshop man nga paghihiwaton. Talakayon man ang AI innovations, mga benepisyo sa business kag creative industry, pati man ang husto, etikal kag responsable nga paggamit sang AI. May awag kita AI Speak or AI Speaks nga pagapangunahan sang Iloilo Business Club. Kag ini siya mga discussions about the different issues and concerns related to the use of AI, kag iyang impact on the business sector. Mapuso, nagapadayon naman ang pagpangita sa estatwa ni San Antonio de Padua. Ang diskarta ni Atoy bilang Borger, mangin epektibo ay haan. Bantayan ang The Master Cutter sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang sa pagtudlo ni Jinho kay Bertugo, ano bala ang mangin reaksyon ni Andrew? Mapati bala siya nga mastermind ang iya amay. Bantayan inatanan sa Never Say Die 8:55 sa atong GMA Prime. Kagina ang mga pinakadalago kag pinakauli nga mga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Kim Salinas, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan, halin sadto tubtob sumong, matudod nga serbisyo gidlang.